Hindi natin gagalawin yan. Dito tayo gagalaw. So, paano ang gagawin natin? Dahil sagad na to, hindi na natin maiangat ng gusto dahil sagad na. Kaya anong magandang gawin para tumapat sila? Hindi naman sila magkatapat pag isinalpak natin. Hindi siya uma-align. So, kaya anong pwedeng gawin natin dyan para umangat siya? Para maiangat natin. So ngayon, ang gagawin natin dyan ganito. Tuturo ko sa inyo yung sikretong ginagawa ko para tumapat siya na hindi mo nagagalawin yan kasi sagad na eh. Yun guys, magandang araw. Ito, share ko lang sa inyo itong nire-repair natin na washing machine. So, nagpalit ako ng gear case. Tapos sa pulley kasi yung pulley niya sira na. Ngayon itong pulley na to, yung original niya na nakakabit dito saka itong binili ko, halos magkamukha naman, kaya lang may konting pagkakaiba sila. Nung ikinabit ko ito, sagad siya dito, medyo nakadikit ng konti. Ayan, yung kasing original niya medyo malayo ng konti, medyo mababa. Ito sumagad ng konti dyan sa halos dikit sila, konting clearance lang dito sa gilid. Yung original niya kasi medyo mababa itong bumaba ng konti. Ngayon, ang problema, hindi sila magkatapat nitong magka-align. Ito itong pulley nung motor. Kapag sinalpak na natin siya, yung belt, itong pulley na to na plastic, tatapat lang siya dito sa gilid nito, hindi dito sa mismong uka. So pagka ganyan, matatanggal din yung belt pagka ganon. Ngayon, ang ginawa ko, inangat ko ito. May mga nagtatanong kasi sa atin dito sa pag-a-adjust nito, kung paano daw mag-adjust nito. So madali lang naman kasi mag-adjust nito. Luluwagan lang yung tornilyo tapos iaangat. Ang problema, inangat ko na, yan sagad na sagad na siya sa angat. Hindi pa rin sila magkatapat. Ito, kung ibababa natin kasi ito, sa mga technician dyan na gumagawa ng washing, alam nila to kapag binaba mo yan, pulley ng Eureka, dahil plastic lang siya, hihina yung kapit niyan. May tendency na bibilog yung loob nito kasi hindi naman bilog yung loob nito yung butas niya. Ngayon, pagka binaba mo pa ng konti, hihina na yan. Maaaring bumilog yan. So masisira uli yung pulley pagka ganon. Ngayon, hindi natin siya pwedeng galawin na ibababa ito. Yung maglalagay ka ng washer sa loob para bumaba. Ngayon, hindi natin gagalawin yan. Dito tayo gagalaw. So paano gagawin natin? Dahil sagad na to, hindi na natin maiangat ng gusto dahil sagad na. Ngayon, anong magandang gawin para tumapat sila? Hindi naman sila magkatapat pag isinalpak natin, hindi siya uma-align. So ngayon, anong pwedeng gawin natin dyan para umangat siya, para may angat natin? So ngayon, ang gagawin natin dyan ganito. Tuturo ko sa inyo yung sikretong ginagawa ko para tumapat siya na hindi mo nagagalawin yan kasi sagad na Ngayon, ganito yung gagawin natin dyan. Kukuha lang tayo ng pwedeng sinelas, pwedeng plywood o tabla. Pero ako, ang gagawin ko sinelas. Ayan. Kumuha ako ng ganitong sinelas. Hiniwa-hiwa ko na siya ng ganito, kudrado. Saka ako binutasan. Ayan, tatlo yan. Tatlo kasi tatanggalin natin yung mga tornilyo dito. Yung tatlong tornilyo sa paa ng motor. Saka natin ipapatong ito dito. Yan. Ipapatong natin dyan sa ilalim para umangat yung motor. Aangat yung motor. Pag angat ng motor, tatapat siya dito dito. Ngayon, ang ginawa ko dyan, kinutkot ko na tong ilalim. Yan. Hinanggahan ko na yung hindi mabubutas Huwag niyong bubutasin. Para lang hindi tatama dito yung pulley na to. Ito. Kasi baka tumama itong dulo nito Kanina hindi pa tumatama dahil hindi pa umaangat. Ngayon, pag inangat natin dito, yan, baka tatama na dito yan. Dito. So, ayun guys, testingin natin. Ikakasak ko lang dito yung sinelas, tapos testingin natin kung
mag-a-approve ba yung gagawin natin. Naikabit na natin yung sinelas. So ayan na. Ganyan ang itsura niyan. Ngayon sasalpak natin siya dito sa tatlong butas na yan, saka natin totornil sa ilalim. So yan lapad ng, yung kapal ng sinelas na yan, medyo mapapansin ninyo, makapal lang idinagdag niya, no? Ang inangat niya. So sabihin natin mapipit-pit yan, mapitpit ng konti ng bagya. Kasi hindi mo nang pakakaigpit ng mabuti yan eh. Pag sinagad mo kasi ng higpit yan, baka magka-problema sa tornilyo. So yung tamang humigpit siya, okay na. Yan, hindi na matatanggal yan. O pipit-pit, sabi mo nang mapitpit siya, mga ganyan kalaki pa yung itinaas niya. Ayan. O, matanggal tong kalahati na to. So malapad pa din. O makapal pa rin. So aangat pa rin to ng gusto. So yun guys, testingin natin, baka sumobra man na sa angat. So yun guys, sana ikabit na natin siya, naisalpak ko na. At ito yung kinabit natin na sinelas, kung makikita ninyo. Ayan. Tapos tignan natin yung ano. Ayun. At tumapat naman na yung yung pulley. Kung titignan ninyo yung pulley, hindi pala makita dito. So tumapat na siya. Hindi lang nagbabuti, pero naka-level na yung belt niya. At ito ay di na takaw sira ng belt. So ayan guys, tetestingin na lang natin siya ngayon. Lalagyan natin siya ng tubig. So yun guys, okay na siya. At sinalangan na rin natin siya ng damit. Ayan, umiikot na, malakas naman oh. Oh. Tignan natin sa ilalim. Oh yun, wala naman tagas. Yun oh. Ito umikot oh. Okay na. Tayo sa ibabaw. O yun oh. Ginamit natin panlaba para ma-testing natin, ma-break in. Yun. Oh, lakas umikot. So yun guys, okay yung ginawa natin, success yung ginawa natin. At sana nakatulong sa inyo yung video na to. At maraming salamat sa panonood.